Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka residente sa Barangay Talomo proper sa Davao City. Nabalaka human gibakbak ang bahin sa dike sa lugar. DPWH 11 dunay pagpaklaro niini. 56 anyos nga babae nga angkas sa motorsiklo patay human malatayan og ligid sa truck sa Davao City. Vice President Sara Duterte gitawag nga bending dalo o pagbawog sa balaod ang mga katikaran sa impeachment trial batok kaniya. Higala ay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City. Opisyal na nga gisugdan. Tsada nga fireworks display nakapahingang ha sa mga Cagayanon. Ug Kadayawan Festival 2026 sa Davao City. Opisyal na nga ablihan karong hapon. Ang live nga mga katikaran at tangi. Maayong hapon Mindanao. Ako si Orgil Relator. Pipila ka residente sa Barangay Talomo proper sa Davao City ang nabalaka human gibakbak ang bahin sa dike sa lugar. DPWH 11 gipaklaro nga gikinahanglang bakbakon ang dike alang sa pagdugang og gabyons. Ani ang report ni John D. Esteban. Pila na gyud kabaha ng agya na sir ba? Wa gyud na naguba. Pero nagihan lang nila wa na naguba na noon. Ang video kuha kagabi. Nabalaka ang pipila ka residente kung ngano matud pa giguba ang bahin sa dike sa Talumo River sa barangay Talumo proper, Davao City. Sa live video, makita nga dunay nakadeploy nga pulis sa lugar. Di ay problema mua ang mua lang makita ba kung nabas lay permit. Nasao nila mga tao nga maigo nila kay ilang sulti sa mua. Kutob daw gilid sa dike. Igo jud na tanan nya kana usahon mo ng mga tao karon na diha. Ang DPWH 11 dayon gipulong ang mga residente o gipasabot nga kinahanglan gubaon ang dike alang sa pagbutang og gabyon. Gimando kini ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iyang pag-inspeksyon sa mga proyekto niadtong Hulyo 29. So sa issue na giguba nato ang maayo pa na istruktura, buot lang nato ipaklaro na kini gibuhat aron maka-establish ta og maayo na base para sa atong ipangbutang na gabyon. So 1 meter lang atong kuhaon diha para mas lapad og mahimong mas stable ang pagplaster sa atong gabyon. Wala pa'y mahatag nga timeline ang DPWH kung kanus ang matapos ang proyekto. Apan gipasalig sa ahensya nga paspasan kini. Gawa sa gabyon, nagpahigayon na usab og dredging sa suba aron mapalawman kini aron mas daghang volume sa tubig ang muragayday ug makunhuran ang pagbaha. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James. Salamat Argel. Pahimangno nga dili gayud mo salig dayon sa dili kaila kay sa Cagayan de Oro City usa ka 16 anyos nga lalaki ang nakawatan og cellphone sa lalaking rider nga igo rang magpatayhop kay matud pa napuling ang mata. Ani ang detalye? Grabing kahadlok ang gibati sa 16 anyos nga lalaki. Human siya na biktima og kawatan sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City niadtong adlaw Miyerkules. Saysay sa biktima nga samtang nagbaklay siya paingon sa National Highway sa Barangay Tablon aron mangatang og sakyanan paingon unta sa eskwelahan sa Barangay Bugo. Kalit matud pa nga miduol kaniya ang usa ka lalaki nga nagmaneho og motorsiklo. Nitabo siya sa kuha. Ana siya mata nga niduol din siya sa ako nga dong. Napuwing ko dong bay. Pwede ko patayop dong sakit mangayo. Ako din gitayop. Siya ipadong tayo pa padong. Ito rin pag uman niya tayop kay pasalamat siya sa ako. Nya murag naglamulamo ra siya glakaw ba. Dihang nagpadayon na kini og baklay, mitanyag kuno ang rider nga paangkaso na lang siya sa motor kay paingon man sab siya sa Barangay Bugo. Misakay sab kuno ang biktima aron makaminos sa iyang pamasahe. Apan kalit kunong miingon ang rider nga muhapit una sa balay sa iyang mama sa Barangay Agusan tungod aduna siya kuhaon.
Pag-abot nila sa hilit nga bahin sa maong lugar, gihiramsab kuno sa rider ang iyang cellphone aron matawagan ang iyang mama. Mula mo siya kayo dito silang balay. Tawag siya mama. Ma, nak. Ya, pagkakuan din nga, wala may tao dong. Anan din siya sa nga, maka-online ka dong. Ani ko, gaduan ako ato yapon. Ani ko, anam siya sa nga importante na yung kidong, gadali mapug ko para makalakaw na punta. Sige, atag din ng cellphone sa iya. Baklay na ako gamay, dipasirit na siya kuan, dagan. Akong gilakag. Daling nagpakitabang ang biktima sa barangay hall sa barangay Agusan, apan wala na nila naapsan ang sospek. Maayo na lang kay nahagip sa CCTV sa barangay. Gipost nila ang hulagway sa motor sa social media, hangtod nga adunay nag-message sa inahan sa biktima nga naghatag og lokasyon sa sospek. Sa tabang sa Police Station 2 Cogon ug Police Station 6 Puerto, nabawi ra ang cellphone sa biktima. Positive yun nga katong motor na dito. Tapos wala ang naglihok dito sa police station Kugman Cogon mo nagkuan, naghulat rami. Sila yung na-process, naghulat rami nga kuan, maabot ang cellphone. Kato nga kuan, nasultian ang natrace man ang balay. Yun, sila na yung nagkuan kay wa yun may nakakita sa suspect. Wala na sab kuno sila nagpasaka pa og kaso, human na recover ang cellphone. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang 10 anyos nga babae human na lumos samtang naligo sa dagat kauban ang iyang mga classmates sa Maasim, Sarangani. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gina-revive sa mga residente kining usa ka batang babae nga na-rescue human na lumos sa dagat nga anaa sa likod sa usa ka tulungaan sa barangay Poblasyon Maasim, Sarangani pasado alas 11 Huwebes sa buntag. Sanglit wala gyapoy panimuot ang 10 anyos nga bata kinsa grade 6 student, gilayon siyang gidala sa ospital. Apan, gideklara siya nga dead on arrival. Ang biktima nga taga Barangay Bales gipahilo na subay sa Islamic tradisyon. Matod sa MDRRMO, walay klase niya tong tungura human gisuspende sa provincial LGU gumikan sa nasinating linog niya tong Miyerkules. Busa, gihagad kini sa iyang mga classmate og laag apan gisikreto nga mga ligo di ay. Ingon silang isa yang ginikanan, gihapit siyang mga classmate, niya wala pa nag-inform ang iyang mga classmate nga mga ligo og dagat. Apan sa diyang naligo na, wala gini nabantayan nga nalumos na di ay. Lahi ba ang dagat karon sir kay tungod ani mga hangin-hangin karon baga dagdag ko ang balod. Then ang bata wala nabantayan siya mga classmate nalumos. Unya wala pud gitabangan siya mga classmate kinahadlok. Pahimangno sa MDRRMO ngadto sa mga ginikanan nga bantayon gyud ang ilang mga anak aron malikay sa susamang insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka 56 anyos nga babaeng angkas sa motorsiklo human malatayan og truck sa barangay Ilang, Davao City. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, parehong gilatas sa motor ug wing van truck ang daang Maharlika Highway sa barangay Ilang paingon sa southbound alas 10 Huwebes sa buntag. Dihang maabot sa lugar nga dunay huot nga dagan sa trapiko, mihinay matud pa og paragan ang motor samtang nga nasa inner lane. Wala matud pa mabantayan sa truck driver ang pag-slow down sa motor, busa na banggaan niya ang likod niini. Sa kakusog sa impact, nalabay sa dalan ang asawa nga angkas sa rider ug nalatayan sa ligid sa truck nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Hinoon, luwas ang rider. Gikustodiya na sa Bunawan Police ang truck driver kinsa posibleng makatubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Gitawag ni Vice President Sara Duterte nga bending the law o pagbali sa balaod ang mga katikaran sa impeachment trial batok kaniya. Samtang sa isyu sa baha, ang ngayan matud pa nga tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang baha sa tibuok nasod o dili lang sa Davao City. Ani ang report? Mitambong si Vice President Sara Duterte sa misa pasasalamat sa San Pedro Cathedral sa Davao City Huwebes sa Udto.
subay sa kasakulugan sa Kadayawan Festival 2026. Davao City has always stood proud and tall through the years, and we will continue in showing courage through good times and through bad times. Dihang gipangutana labot sa isyu nga pampabulabog lang matud pa sa impeachment batok kaniya ang mikatag nga report nga nadakpa na si Senator Bato de la Rosa. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Sa isyu sa baha sa Davao City, diin una na gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga kinahanglang tutukan ang baha sa syudad. Alang kay VP Sara, dapat dili lang sa Davao City kundi sa tibuok Pilipinas. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas, hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. So hindi lang Davao City, dapat buong bansa dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Wala na mi komento ang bise sa pagbisita ning bag-ulang ni PBBM sa condo housing project nga Peoplesville sa Barangay Riverside, Kalinan. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Samtang sa migula nga huhungihong sa social media nga mudagan si retired General Nicolas Torre, isip mayor sa Davao City. Everyone, of course, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa eleksyon. Kauban si Mature Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao. Ipahigayon karong hapon ang opisyal nga pag-abli sa Kadayawan Festival 2026 sa Davao City. Atong sayron ang mga katikaran dinha sa Magsaysay Park, pinaagi ni Jandy Estaban live. Jandy. Yes, Jill, ka na inyong madungog nga musika, makaapil yung tag sayaw din hino. Mga kapuso, kini inyo makita ang performance sa Obo Manovo Tribe. Gani, Jill, no? Pahapyaw pa lang na ang inyong makita karon sa inyong mga screen nga pasundayag sa tribong Obo Manovo karong hapon dinhi sa Magsaysay Park. Kay Argel, karon ang formal nga pag-abli sa Kadayawan Festival 2026. Dunay giandam nga mga programa ug mga pasundayag nga gani mabulokon og puno sa kultura ang imuha mabati dinhi gumikan anapo dinhi sa ang Kadayawan Cultural Village. Dinhi makita ang Unsettled House sa 11 ka ethno-linguistic group sa syudad nga nagrepresentar sa talagsaong kultura ug tradisyon sa matag tribo. Dili lang basta istruktura ang makita tungod kay ang mga bisita mahimo usab nga makatilaw sa ilang mga pagkaon o traditional nga sayaw o makapalit sa ilang mga hinimo nga produkto. Gargel din gisiguro usab sa Davao City Police Office ang seguridad sa tanang musuroy dinhi. 5:30 expected magsugod ang programa o gilauman ang presensya ni Vice President Sara Duterte. Kini nyo makita dire, pahapyaw pa lang na kay magsugod na ang Kadayawan Festival 2026. Argel. Daghang salamat. Jandy Esteban og Happy Kadayawan Festival sa mga kapusong Dabawenyo. Nagpahigayon ning bag-ulang og Philippine Digital TV Summit sa Cebu. Diin gihisgutan ang shift padulong sa digital television gikan sa analog dinhi sa nasod. Lakip sa misalmot sa aktibidad ang GMA Network nga gipasabot ang mga pagpangandam nga himuon nga transition. Ani ang report ni Nico Sereno sa GMA Regional TV, Balitang Bisda. Sa gilusad nga Philippine Digital TV Summit, gitapok sa Department of Information Communications Technology o DICT ang mga stakeholders, labi na sa broadcast industry. Gituki dinhi ang migration nga himuon dinhi sa nasod, gikan sa analog television
paingon sa digital TV nga mao na say na implementar sa ubang bahin sa kalibutan. Matud sa DICT, ang ubang mga nasod mga napo ngadto sa 15 ka tuig nang mipatuman niini. Maong panahon na sabkuno sa shift dinhi sa Pilipinas. Ano difference? Yung digital broadcast frequency less prone to noise. Yung analog kasi makita nyo pag nanonood kayo ng TV gumaganon. Pag digital ka, pwede ka na magsingit ng mga emergency broadcast warning. Giklaro sa gobyerno bisan adunay transition nga mahitabo face by face kini nga himuon sugdan sa Mega Manila dayon sa ubang bahin sa nasod. Gipasalig sab nila walay mabiyaan nga panimay ug TV user kay importante nga malakip ang tanan sa switch nga mahitabo. Main roadblocks is the capacity of the common Filipino to transition. It's an economic factor. They usually belong to the C and D and E class, and as of today, our count is at 1.1 million are not ready. Misalmot sa aktibidad ang mga Philippine broadcasters naglakip sa GMA Network. Si Senior Vice President ug Head sa Engineering Group sa Kapuso Network, Engineer Elvis Ancheta, ang namung ug mipasabot sa gihimo sa kumpanya subay sa maong kabag-uhan. Sa pagkakaron, nag-operate ang GMA Network ug 36 ka digital TV stations sa tibok nasod ug nagpadayon ang mga lakang nga gihimo para maimplementar ang mando sa gobyerno. Even better na digital images and sound. But not only that, they will have more channels. And most importantly, if eventually the EWBS is activated and we are so willing to pivot out, for GMA we are ready. Usa sa mando sa gobyerno sa pagpatuman sa Digital Terrestrial Television Broadcasting o DTTB ang pag-provide sa emergency warning broadcast system para makapahimangno sa katawhan. Sa booth sa Kapuso Network sa Kalihukan, gipakita ang proseso niini, unsaon pagpagawa sa warnings o alarm signal para mapahimangnuan ang katawhan o mga TV users unsay mahitabo sa ilang komunidad o katilingban. Bisan off ang TV, basta nga nakaandar o nakasaksak ang systems box o for the box, pwede gihapon muhatag sa warning signal o muandar ang telebisyon. Pagka nagkaroon ba ng storm advisory, mabro-broadcast na siya ngayon doon sa mga nanonood. So halimbawa nanonood ka telenovela, biglang may parating na bagyo, sasabihin niya dyan, seek cover kasi babagyo, etc. So yung isang advantage ng digital TV broadcast. By readiness, we are ready to distribute the EWBS. Apart from our very own content, etc., we are ready to do the EWBS distribution. But do take note that the message will come from the government agency responsible. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, One Mindanao. Gipahigayon ang subang sinugdanan Biyernes sa buntag sa Davao River isip kabahin sa opisyal nga pag-abli sa Kadayawan Festival 2026. Unsa ba ang subang sinugdanan? Atong sayron sa report ni John D. Estaban. Alas 7 sa buntag adlong Biyernes, Agosto 7, gipahigayon ang subang sinugdanan sa Davao River. Ang mga deputy mayor sa 11 ka tribo sa syudad sakay sa bangka nga milawod sa suba ug sila nagtagbo sa Chonco Field. Ang subang sinugdanan usa ka seremonyal nga pasundayag isip kabahin sa opisyal nga pag-abli sa Kadayawan Festival. Apan, unsa ba ang importansya niini sa kultura ug kasaysayan sa syudad? Atong 11 ethno-linguistic groups, diri sila suba nga sinugdanan. So, the Davao River is the river that nurtured our earliest communities
in Davao. So way before pata na colonized in 1848 through Don Jose Cruz de Oyanguren, naanay trading and social activities nga gahitabo diri sa ato ang river. So ang ato ang mga indigenous people, especially kanang mga Bagobo, nag-trade na sila with other ethno-linguistic groups gikan sa lain-lain lugar. Like for example, the Maguindanao from Cotabato, mga sama nato originally from Sulu and Tawi-Tawi ato mga Tausug. So naana sila trading diri sa ato ang Davao River sa Bukana. So before that, as early as the 11th and 1000s, naana po'y trading nagagahitabo between the early Davaoenos as well as ato mga Chinese brothers, mga Malay, mga Dutch, mga Indian. So, naanay early trade and social activities. Diri po sila sa una, kung wala sila mga importante nga mga meeting, mga intermarriage, kumbaga, or na sila istoryahan sa ilang mga councils, diri sila nga area. Kani from the Bukana going up to the Datubago area, kung asa ang territory ni Datubago atong local na hero. So, this is the river that started it all. Karon pa nabalik ang subang sinugdanan sukad 2019, naundang tungod sa COVID-19 pandemic. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Karong lapas usa ka bulan na lang ipahigayon na ang BARM parliamentary elections. Gipaniguro sa COMELEC nga mahimong luwas ug limpyo ang labing unang eleksyon sa BARM. Samtang 26 ka lugar sa rehiyon ang gipailawom sa red category. Anya ang report ni John D. Esteban. Karong September 14 na ang pinakaunang BARM parliamentary elections. Sumala sa Commission on Elections, marayon kini. Unang giusab ang schedule sa mong eleksyon gikan sa 2022 ngadto sa May 2025. Apara sibog kini pag-usab sa October 2025. Pinaagi sa Republic Act No. 11964 human gi-exclude sa Korte Suprema ang Sulu sa BARM. Huwag kayong mag-alala. Wala pong makakapigil sa ating halalan na ito. Ang Korte Suprema, wala namang ini-issuing restraining order, walang kilos doon sa mga kaso. Handa na po kami, 95%. Kumpleto na po yung paghahanda namin. So, Usa sa mga gitutukan mao ang seguridad. Mato di COMELEC Chair George Erwin Garcia ato sa iyahang pagbisita sa Davao City alang sa Bangsamoro Parliament Speakers Bureau Training. 26 kadapit sa BARM ang gipailawom sa red category, ang pinakataas nga security category base sa mga areas of concern nga giila sa komisyon. Kini ang mga lugar nga dunay seryosong hulga sa armadong grupo ug dunay kasaysayan sa mga election-related incidents. Sa Lanao del Sur, 21 areas ang naa sa red category. Duha ka area sa Maguindanao del Sur, tag-usa kadapit sa Basilan, Maguindanao del Norte ug Special Geographic Area o SGA. 23 areas ang naa sa orange category. Kini ang mga dapit nga dunay seryosong armadong hulga. 11 kadapit sa Maguindanao del Sur, 5 sa Lanao del Sur, 3 sa Special Geographic Area, tagduha kadapit sa Basilan ug Maguindanao del Norte. Sa yellow category, 41 areas. Kini ang mga dapit nga dunay kasaysayan lamang sa mga insidente nga may kalabutan sa eleksyon. Lanao del Sur, 14 areas. Maguindanao del Sur, 10 kadapit. Maguindanao del Norte, 8. Basilan, 5. Samtang 4 sa SGA. 18 areas sa green category. Kini nagpasabot nga luwas ang lugar o walay nakitang hulga sa seguridad nga may kalabutan sa eleksyon. Gisaysay ni Garcia nga adunay partikular nga basihan sa pag-ila sa mga areas of concern. Kinahanglan nga kini may kalabutan sa eleksyon ug wala nagsumikad sa personal nga away o rido. pinagbasihan yung history ng ilang areas. For example, yung area na to, nung nakaraang 2 elections, lagi na lang may kaguluhan, lagi na lang may problema. Itong nakaraang eleksyon na yun, lagi na lang merong issue na hinaharap. Pero walang recent. Kaya siya naka-red category. Mihangyo usab si Garcia sa security forces nga panalipdan ang kaluwasan sa tanan panahon sa piniliay. No life or lives will be sacrificed in this Bangsamoro parliamentary election at all costs. Kindly please protect our voters. Kindly please ensure that our electoral board members are safe. Kindly please ensure that our personnel from the Commission on Elections will likewise be safe, and the media can freely report all incidences and news
on the day or prior to the day of the election or immediately after the election. Jandy Esteban, One Mindanao. Gipasigarbo sa Fiesta sa Kaumahan, subay sa pagsaulog sa Higalaay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City ang agricultural products sa syudad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa usa ka ribbon cutting ceremony, hingpit ng giablihan sa Cagayan de Oro City LGU ang Gaston Park og opisyal na nga gisugdan ang Fiesta sa Kaumahan 2026 nga kabahin sa mga aktibidad sa Higalaay Festival 2026. Dinhi gitanyag sa nagkadiyang barangay ang ilang mga produktong agrikultura sama sa mga utanon, prutas, lakip na mga produktong isda nga nakuha sa kadagatan sa syudad. Usa sa mga nagtanyag sa ilang produkto ang Barangay Lumbia kung asa ilang ipasigarbo ang ilang mga produkto nga gama gikan sa kasoy. Ang among gibaligya karon ang among gidala among produkto nga inubadan sa mga tagya sa mga farmers. Okay, kami nagasuporta gid gihapon og kaning pasalamaton mi nga dagan pud ming matabangan dili lang sa amo ang pamilya kundi dili sa amo ang community. Sumala sa LGU nga sukad 1990s hangtod karon, nalakip na gyud ang Fiesta sa Kaumahan sa highlight sa Higalaay Festival. Bisan tuod ang dakbayan malambuon apa dili nako mahimo nga talikdan ug kalimutan ang kauban nato sa paghatag ug panginabuhian ug kalan-on natong mga katawhan ang atong mga kaigsuonan mangingisda ug mag-uom. Kanunay nakong gihandom nga walay mabiyaan nga kaigsuonan dinhi sa dakbayan. Atol sab sa programa, gitunol sa LGU ang nagkadiyang mga ekipo ngadto sa mga mag-uuma lakip na mga mananagat aron makatabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga trabaho. Upgraded na gali karon kay naa tay ginatawag nga Elevate Agriculture. Kami pod sa City Agriculture ginapaningkamutan namo nga mas mapataas ang kompetensi sa atong mga mag-uuma ug mangingisda diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Gikumpirma sa Department of Foreign Affairs nga ilahan ang nadawat ang request gikan sa gobyerno sa Amerika alang sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Kibuloy. Dugang sa DFA nga giendorso na nila ang mga request sa Department of Justice. Ana sa most wanted list sa Federal Bureau of Investigation o Immigration si Kibuloy tungod sa mga kasong sex trafficking o bulk cash smuggling. Sumala sa iyang abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio nga dili matud pa mapatuman ang extradition tungod sa pending nga mga kaso ni inis sa Pilipinas. Sadya nga gibuksan sa Cagayan de Oro City ang month-long celebration sa Higalaay Festival 2026. Giatangan sab sa mga Cagayanon ang patsadang fireworks display. Ani ang report ni Cyril Chavez. 3, 2, 1, Happy Higalaay Festival! Pinaagi sa mabulokong fireworks display sa Rio de Oro Boulevard, formal nang gibuksan ang month-long celebration sa Higalaay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City, Huwebes sa gabi. O sa kaing granding opening ang gipasundayag diin nagkadayang performances sa local artist sa syudad ang gibida nga nagpakita sa patsadang kultura sa Cagayan de Oro City. This year's Higalaay Festival with the theme Our Gift, Our Pride, Our Guide reminds us to cherish the talents, culture, faith, and traditions that have been entrusted to us. Parte sab sa programa ang opisyal nga pagpakita sa publiko sa Higalaay Dance Craze with a modern twist sa official soundtrack sa selebrasyon. Og usa sa mga highlight ang pagpakita sa simbolo sa Higalaay Festival karon tuiga, ang Bulawanong Lamano. Gani mismo ang mga lokal nga leader sa syudad nanguna sa paghimo sa Bulawanong Lamano ngadto sa ilang mga higala. Our Higalaay Festival is more than just
a celebration. It is a reflection of the values we hold dear, friendship, and unity and community. Kini nga kalampusan dili mahimo sa usa ka tawo lamang. Kini bunga sa panaghiusa sa tibuok dakbayan. Sa akong mga isig kagay-anon, tinaot nga kining higala ay mahimong higayon dili lamang sa paglingaw apan usab sa pagpasalamat sa mga panalangin nga atong nadawat ug sa paglaom sa mas hayag nga kaugmaon. Natapos ang kagabion nga puno sa kasadya at angan sab ang uban pang mga aktibidad karong bulan sa Agosto. Atong ipakita ang atong pagtinabangay para ma-maintainer nato ang kahusay o ang kahapsay sa tanan nga mga event sa mahitabo din sa atong siyudad. No? Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, kutob karong adlaw na lang ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa lucky winners. Dunay tsansang makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sab makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtad ang promo period kutob karong adlaw na lang mga kapuso, August 7. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook account o scam text. Tutok lamang sa GMA o mobisita sa official Facebook page o microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Mamahimo ninyong makita kini pag-usab nga episode ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug maokadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gilapigan, walay giprotektahan, kaniadto ug karon serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso!